Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Martes. Bangkay ng isang lalaking nakagapos ang mga kamay at paa nakita sa gilid ng kalsada sa Abra. Bagong silang na sanggol na inilagay sa batya natagpuan sa tabi ng sapa sa Isabela. Ilang tsuper at transport group apektado na raw ng patuloy na oil price hike. At tunghayan ang makulay na parada at street dancing ng Singkamas Festival. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Ikapitong taas presyo sa gasolina at ikawalo sa diesel at kerosene ipinatupad ng ilang kumpanya ng langis ngayong February 24. Makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, umaaray na ang iba't ibang transport group sa Pangasinan dahil na rin sa patuloy na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo sa bansa. Panibagong oil price adjustment ang ipinatupad ngayong araw ng mga kumpanya ng langis. Ayon sa Department of Energy, ito na ang ikapitong sunod na linggo na pagtaas sa kada litro ng gasolina, habang ikawalo naman na price increase sa kerosene at diesel. 60 centavos ang taas presyo sa kada litro ng gasolina, habang 1 peso and 20 centavos naman sa kada litro ng diesel at kerosene. Bunsod pa rin ito ng pagtaas sa geopolitical tension sa pagitan ng US at Iran at patuloy na kaguluhan sa Russia at Ukraine. Idagdag pa rito ang pagbaba ng inventaryo ng produktong petrolyo ng US. Giit ng DOE na lampas pa sa minimum inventory requirement ng mga oil companies ang available supply ng petroleum products sa bansa. Yun nga lang, sumasabay sa presyuhan sa world market ang presyuhan ng produktong petrolyo sa bansa. Oo, kasi ang presyuhan natin, nakaalis siya market base. Kung ano yung presyo sa international, ano yung pagkakakuha ng oil company, idadagdag lang nila yung operating cost, yun ang magiging presyuhan sa atin. Hindi tayo inventory base. Apektado ng Alliance of Modernized Transport Cooperatives sa Pangasinan sa patuloy na oil price hike. Mula sa dating 980,000 pesos na buwan ng gastusin sa produktong petrolyo sa 38 units na modern jeep. Ngayon, umakyat na ito sa mahigit 1.5 million pesos. No, yung fuel natin almost 8% from the previous 51, 52. So ngayon nasa 56, 57, 58, 59 na siya ngayon, depende sa location ng fuel. So ang laking sa amin yan, dagok sa amin. December 2025 nang magsumiti ng petisyon para sa 4 pesos fare increase ang National Federation of Transport Cooperatives o NFTC. Pero hanggang ngayon, wala pa raw desisyon kaugnay rito. Patuloy na nakikipag-ugnayan ng GMA Regional TV One North Central Luzon sa pamunuan ng LTFRB Region 1. Dati nang sinabi ng LTFRB Region 1 na patuloy na dinidinig at pinag-aaralan ang mga nakahain na fare increase petition sa LTFRB Central Office. Tuloy-tuloy rin ang suporta ng gobyerno sa transport group gaya ng fuel subsidy na hinihintay lang ang release ng pondo para rito. Chris, bukod sa mga modern jeep ay umaasa din ng tulong ang mga traditional jeepney drivers at operators sa national government. Patuloy doon silang mga ngalampag sa national government para maaksyonan ang kanilang fare increase petition. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Magkakahiwalay na sunog na itala sa Hilagang Luzon. Nagbabalik sa report si Jasmine Gabriel Galban. Apoy ang 3 classroom ng isang eskwelahan sa San Fernando City, La Union. Bandang 6:45 ng umaga nung Sabado, nang respondihan ng BFP ang sunog. Nagsimula ang sunog sa 3rd floor ng gusali ng eskwelahan. Mabilis namang napula ang apoy, kaya't hindi na nadamay ang iba pang mga classroom. Isa sa mga tinitingnan ng BFP na dahilan ay electrical malfunction. Meron naman na nakita namin ng mga appliances na electric fan. Sabado na yun yung last na ng klase ay Friday na 5 o'clock daw yung last na ng klase. Yun ang tinitignan namin ang gulo, baka may mga naiiwan siguro na electric fan. Yun ang tinitignan namin at kumuha kami ng mga evidence. Patuloy na sinisikap ng GMA Regional TV One North Central Luzon na makuhanan ng pahayag ang pamunuan ng eskwelahan kaugnay sa insidente.
Sumiklab naman ang sunog sa kabundukang bahagi ng Labrador, Pangasinan. Nag-start po siya, hindi ko masyadong mahangin. Pero nung mga 10 na po, doon na siya lumakas. Hanggang ngayon po, Tuloy-tuloy pa nalusunog rin. pa rin po. Ayon sa BFP Labrador, naiulat sa kanilang forest fire bandang alas 9 kagabi. Patuloy isinasagawang forest fire monitoring ng BFP sa lugar. Wala namang nakikitang banta sa mga kabahayan ang nagaganap na forest fire dahil malayo ito sa mga kabahayan. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Gulban, One North Central Luzon. Isang inabandonang sanggol ang natagpuan sa Ramon, Isabela. Iniwan ng sanggol sa loob ng batya sa tabi ng sapa sa barangay Ambatali. Inireport ito sa pulisya ng nakadiskubreng residente. Dinala sa health center ang sanggol at isinailalim sa check-up. Ililipat ang kustudiya ng sanggol sa DSWD. Nangangalap na ang pulisya ng CCTV footage sa lugar para matukoy ang nag-iwan sa sanggol. Sugatan ng isang babaeng college student matapos masagasaan ng garong habang tumatawid sa kalsada sa Dagupan City. Nakatutok, Sandy Salvacio. Agad sinaklolohan ng mga otoridad at kawani ng isang paaralan ang 18 anyos na babaeng college student. Sugatan sa ulo ang biktima matapos masagasaan ng garong habang tumatawid sa pedestrian lane sa tapat ng isang paaralan sa barangay Tapuak, Dagupan City. Sabi ng mga nakasaksi, mabilis daw ang patakbo ng 20 anyos na driver ng garong. Nakita po namin yung bata nasa gilid, tapos nag-iisip po siya kung tatawid o hindi, parang pabalik-balik. Tapos bigla na lang po siyang tumawid, tapos mayroong garong po, yung sasakyan na parang tricycle. Biglang nagganon po, then lumuob po siya. Agad namang binuhat ng driver ng garong ang biktima at dinala sa gilid ng kalsada. Matapos malapatan ng paunang lunas ang biktima, agad din siyang dinala sa ospital. Pilit na sabi niya ihahatid muna yung sakay. Kaya hindi pwede, tama may nadisgrasya ka, dapat huwag kang umalis. Ayon sa pulisya, walang lisensya ang driver ng garong. Sinusubukan pang kunin ng GMA Regional TV ang pahayag ng magkabilang panig. Sa kasalukuyan na nasa ospital pa rin ang biktima at nagpapagaling. Nakapag-ayos naman na ang magkabilang panig at nangakong makikipagtulungan ang nasabing driver. Muling nagpaalala ang pulisya sa publiko. Tumawid lang po tayo sa mga tamang tawiran, maging maingat po tayo. Sa ating mga motorista naman, huwag tayong magpatakbo ng mabilis, lalo na kung may mga pedestrian lane tayong makikita. Kasama si Henry Duminsil, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Puspusan ang paglilinis sa Parungking River sa Calasiao, Pangasinan. Mga naipong basura, putik at iba pa nakuha mula sa ilog. Sundan sa report ni Jewel Fernandez. Isinasa ilalim sa River Cleanup and Restoration ang Parungking River sa Calasiao, Pangasinan upang linisan at matanggal ang mga nakabara sa daluyan ng tubig, gaya ng water lilies at mga basura. Pinangunahan ito ng Provincial at Municipal DRRMO at ng Menro. Inumpisahan na rin ang pagbubungkal ng lupa sa ilog bilang paghahanda sa tag-ulan. Isa kasi ang bayan ng Calasiao sa mga madalas bahain tuwing nakararanas ng malalakas na pag-ulan. Mabuti po ito at pag may baha, medyo madali nang umagos yung tubig, hindi na mapupundo sa mga bahay-bahay namin. Muling nagpaalala ang Menro na maging responsable sa pagtatapon ng basura. May mga batas umano na umiiral at magpaparusa sa sinumang mahuhuling nagtatapon ng basura sa ilog. Konting paunawa at pakiusap po sa inyo pong lahat na sana yung pong ating mga basura is i-dispose po natin ng tama. Ang ating pong ilog ay hindi basurahan. Magpapatuloy ang paglilinis sa lahat ng ilog sa bayan sa tulong ng iba't ibang ahensya. Or magkakaroon tayo ng project na ipapa-adapt po natin ang ating ilog sa mga malalaking business establishments or mga NGOs or CSOs dito po sa ating bayan ng Calasiao upang mapanatili po ang kalinisan at pag-aalaga sa ating pong ilog. Kasama si Ron Taniedo, Jewel Fernandez, One North, Central Luzon. Mga kapuso, humina ang hanging amihan kaya mainit at maalinsangan ng panahon sa malaking bahagi ng bansa. Easterlies o yung mainit na hangin galing sa karagatang Pasipiko ang iiral at magiging pangunahing weather system. Bagamat humina ang amihan, pansamantala lamang daw ito ayon sa Pag-asa dahil posibleng magkaroon pa ng panibagong bugso ng amihan sa mga susunod na araw.
Sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng Isabela, Quirino, Cordillera, Aurora, Pangasinan at Zambales. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Nakatagilid ang kotseng yan sa compound ng isang residential area sa bahagi ng barangay Kalugsur sa Abulug, Cagayan kahapon. Sa video, makikita na umuusok ang kotse. Wasak din ang windshield nito. 5 sakay ng kotse ang sugatan na agad dinala sa pagamutan. Ayon sa mga saksi, pumutok umano ang gulong ng sasakyan saka nagpagulong-gulong hanggang sa bumagsak ito sa gilid ng kalsada. Wala pang pahayag ang mga sangkot sa aksidente. Tinangay na tricycle sa Mangaldan, Pangasinan na-recover ng otoridad sa Dagupan City. Tutukan sa report. Mag-aalas 4 ng hapon ng February 18, ipinarada sa tapat ng MYDC building sa SB Drive sa Mangaldan, Pangasinan ang tricycle na ito. Ang mga sakay ng tricycle nagkayayaang kumain sa loob ng plaza. Pero pagbalik nila, wala na ang tricycle. Tinangay na pala ito ng 2 lalaki base sa kuha ng CCTV camera sa lugar. Parang tinabi lang yung mga motor. Tapos yung kaming mga kasama niya, kami ang kabado, yung may-ari, hindi siya kabado kasi andun lang sa gilid, ninanap niya din. Parang tinabi lang dun sa gilid, kaya hinanap namin isa-isa. Sa investigasyon ng otoridad, natukoy ang mga responsable sa pagnanakaw. Natuntun din ang kinaroroonan ng tricycle. Identify na po natin, ma'am, yung tumangay doon sa tricycle. We are preparing na for the case and appropriate charges against doon sa mga kumuha ng motor, ma'am. Na-recover sa isang shop sa Dagupan City ang sinanla umanong sidecar ng tricycle, habang natunto naman ang motorsiklo sa isang residente sa syudad na umano'y nakabili nito. Sinisikap ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuha na ng pahayag ang 2 lalaki. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Solar lights sa isang barangay ililipat sa mga lugar na hindi pa naabot ng mga kable ng kuryente sa bayan ng Mangaldan. Ang detalye sa report. Dating madilim sa bahaging ito ng Sitio Parada sa Barangay Maasin, Mangaldan, Pangasinan. Pero dahil sa mga itinayong solar light, wala na raw masyadong alalahanin ng mga residente pagsapit ng gabi. Maliwanag na sa lugar, kaya't wala ng pangamba ang mga residente. Maliwanag. Kahit brownout, may ilaw. Ang mga itinayong solar light sa mga barangay road ng Maasin ay unti-unting inililipat ng barangay council sa mga lugar na hindi pa naabot ng kable ng kuryente. Ibig sabihin, ito yung mga lugar na hindi kakayaning tayuan ng street light gamit ang elektrisidad. Pinalitan naman ng modern street light na ginagamitan ng kuryente ang mga barangay road. Mas epektibo raw ito. Mas mabuting electric na lang para at least hanggang madaling araw is maliwanag yung karsada. Oo. At kung halimbawa may ano na maling intention yung mga ibang tao kapag madilim kasi, yun yung mga iniiwasan natin. Nasa halos 100 street lights ang target na maitayo sa lahat ng barangay road ng Maasin. Sa ngayon, nasa mahigit 60 street lights nang naitayo. Bago matapos ang taon ay may tatayo na ang mga karagdagang street light. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Sumailalim naman ang mga piling high school students ng iba't ibang private at public schools sa isang talakayan tungkol sa pagdiriwang ng Safer Internet Day sa Calasiao, Pangasinan. Binigyang diin ng Calasiao Social Welfare and Development Office ang kahalagahan at pagtutulungan upang lumikha ng mas ligtas na digital space para sa kabataan. Tinalakay din ang kahalagahan ng cyber security, digital self-care at ang epekto ng online risk sa mga kabataan. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon.
kaganapan sa unang araw ng Confirmation of Charges hearing ng ICC kay former President Rodrigo Roa Duterte, alamin sa report. Alas 5 ng hapon, oras sa Pilipinas, nagsimula ang Confirmation of Charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Wala sa pagdinig si Duterte, pero naroon ang defense team na pinangunahan ng lead counsel na si Attorney Nicolas Kaufman at mga Pilipinong abogadong karamihan ay dati ding opisyal ng Administrasyong Duterte. Naroon din ang prosekusyon sa pangunguna ni Deputy Prosecutor Mame Mandiayan-Yang at kinatawan ng mga biktima sa pangunguna ni Paulina Masida ng ICC Office of the Public Counsel for Victims. Ipinaalala ni Presiding Judge Yulia Motok na ang pagdinig ay para matukoy kung may sapat na basehan para litisin si Duterte sa mga inaakusa sa kanya at ang dating Pangulo ay innocent until proven guilty. Binasa sa sesyon ang kinaharap ni Duterte na 3 counts ng crimes against humanity for murder at attempted murder. Inakusahan si Duterte bilang indirect co-perpetrator mula November 2011 hanggang March 2019 sa pagsagawa ng common plan na pagpatay laban sa mga inaakusahang kriminal. Inakusahan si Duterte ng pagdesenyo ng polisiya para i-neutralize sa mga kriminal, pagtatag ng tinaguriang Davao Death Squad, pagbibigay ng armas sa mga direct perpetrator, pagbibigay ng insentibo at promotion sa mga pulis at hitmen, at pagpangalan sa mga high-value target na ang ilan ay napatay kalaunan. Sa kanyang opening statement, tinukoy ng prosecutor ang mga pahayag ni Duterte noong kampanya na kapag nahalal siya bilang Pangulo, uutusan daw niyang militar at pulisya na paghahanapin ng mga drug lord at ipapapatay sila. At nang maging Pangulo, nagbigay raw si Duterte ng shoot-to-kill order at inilista bilang accomplishment ang mga napatay. And many of these victims were children. The victim of extrajudicial killing charge in this case were brutally murdered, some after having been abducted and mistreated. Unlike Mr. Duterte, who is represented by his counsel here today, they were deprived of any form of due process. Their suffering was met not merely with Mr. Duterte's indifference, but with his mocking. Giit ng ICC Deputy Prosecutor, hindi masasabing isolated ang mga pagpatay. Sa ngalan naman ng halos 500 biktimang otorisadong makilahok sa kaso, nagsalita si Attorney Joel Butuyan. Binanggit niya ang labis na pagkadismaya ng mga biktima sa hindi pagharap sa korte ni Duterte. Anya, ang makita si Duterte habang binabasahan ng sakdal ay malaking bahagi sana ng pagkamit nila ng hustisya. Binanggit din ni Butuyan ng mga opisyal ng Pilipinas na tinukoy niyang gatekeepers of justice ang mismong nagsabing hindi uusad kung sa Pilipinas kakasuhan si Duterte. No less than former Philippine Justice Secretary Crispin Remulla admitted just a few months ago that the door to domestic justice is permanently closed for victims of the Duterte extrajudicial killings. Remulla declared, and we quote, "It is difficult to prove the case here and build up the case because those who need to speak are involved in the crime. There's nothing, not even a police report. You don't have a scene of the crime, you don't have ballistics, you don't have DNA." Remulla further declared, and I quote, "Everything that could be erased was erased so that the cases would not push through. That is why this has reached the ICC." Sabi pa ni Butuyan, kahit 1 taon na nakakulong si Duterte sa ICC, walang nakakamit na kapayapaan ng mga kaanak ng mga biktima ng EJK. At marami pa rin na natatakot magsalita dahil sa tinawag niyang mga Duterte clone o mini Duterte na umano'y sangkot sa pangharas at pananakot sa mga biktima at kanilang mga pamilya. Ikinagulat pa raw ng mga kaanak na sa mga opisyal na record, sa halip na tama ng bala ang cause of death, mga gawa-gawa umanong rason ang inilagay gaya ng pneumonia, sepsis at iba pa. Sabi ni Butuyan, nararapat lang na makonfirm ang mga asunto laban kay Duterte at matuloy sa paglilitis para mailabas kung ano ang totoong nangyari sa panahon ng madugong drug war. Ang mga akusasyon laban kay Duterte itinanggi ni Kaufman. Inilatag din niya kung paano rin napunta sa ICC si Duterte. Una niyang binanggit ang media sa Pilipinas na ginamit daw ang matalas sa pananalita ng dating Pangulo para makagawa ng mga nakakabiglang headlines, pumano ng kanilang readers. Ito raw ang dahilan kung bakit naging target si Duterte ng civil society na pinupondohan umano ng mga tycoon.
hanggang makaabot ito sa mga academics sa ibang bansa na inayos ang kanilang research at naglalabas ng mga artikulo tungkol sa umano'y malawakang pag-atake sa Pilipinas. It starts with the media, controlled by the powerful and the politically influential. With a sensational headline and a twisted editorial slant, the moguls sell their papers while promoting the partisan agenda of their backers in power. Pinaalala ni Kaufman na ebidensya at hindi rhetoric ang magpapasya sa kasong ito. It is a court of law which decides matters on the basis of evidence, not on the basis of political demagoguery, and not on the basis of a desire to effect regime change despite the democratic will. And certainly not on the basis of statements made by Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Binanggit rin ni Kaufman na meron daw silang ebidensya na magpapatunay na walang kasalanan si Duterte. May maiiniting salita si Kaufman laban kay Pangulong Bongbong Marcos at ipinakita ang pinirmang salaysay ng Pangulo na hindi makikipagtulungan sa anumang paraan sa ICC. Pero meron daw silang ebidensya na isang telephone call sa pagitan ng 4 na individual kung saan ipinagmalaki ng isa sa kanila na isa siyang silent partner ni Marcos sa pamamagitan ng pagbibigay umano ng witnesses sa ICC. The document comprises a transcript of a telephone call covertly recorded between 4 parties who cannot be mentioned in public, and one of these parties was boasting about how he was acting as the silent partner of President BBM, managing a scheme to funnel witnesses to this court while all the time ensuring that he could guarantee President BBM's plausible deniability. So it is indeed the defense case that President Ferdinand Marcos Jr. set out to neutralize Rodrigo Duterte and his legacy. Inilahad ng prosekusyon ang kanilang submission on the merits na nakatuon sa mga ebidensyang nag-uugnay kay dating Pangulong Duterte sa mga kasong inihahain laban sa kanya. Kabilang sa mga iprinisinta ang mga direct quote na lantarang binanggit ni Duterte na tumutukoy sa pagpatay na ayon sa prosekusyon ay nagpapakita ng kanyang intensyon at kaalaman sa mga nangyaring operasyon. Sinuportahan nito ng mga video clip ng kanyang mga talumpati at pahayag sa publiko. Bilang panghuling bahagi ng presentasyon, ipinalabas ang isang 4 na minutong video na naglalaman ng compilation ng mga pahayag ng dating Pangulo. Ipinakita rin sa pagdinig ang ilang CCTV footage ng mga insidente ng pagpatay na iniuugnay sa kampanya kontra droga. 4 times, 3 of them under oath, that he admitted having a death squad in Davao, including saying he is the death squad. That's not hyperbole. That's not bluster. That's him telling the truth, and he feels safe. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mahigit 200 kabahayan sa Mangaldan, Pangasinan naapektuhan ng biglaang pagkawala ng supply ng kuryente kagabi. Narito ang report. Mag-alas 12 ng hating gabi nang bigla daw makaranas ng power interruption sa Barangay Tubag, Mangaldan, Pangasinan. Apektado ang mahigit sa 200 kabahayan sa lugar. Mahirap. Gagabi, 12 o'clock yun nung nangyari yun, walang electric. Umiiyak din. Siyempre yung mga bata, sanay sa malamig. Gising ako kasi namatay yung ilaw namin. Tapos yung electric pan namatay. Mainit. Alas 12 na, pasado na. Ayon sa Sinpelco, ang biglaang kawalan ng supply ng kuryente sa Barangay Tubag ay bunsod ng pumutok na fuse sa lugar. Agad din naman itong naisaayos ng Sinpelco at tumagal ng halos 20 minuto bago na ibalik ang supply ng kuryente. Nagkaroon po ng interruption sa isang barangay sa Mangaldan natin dahil sa blown fuse cut out or pumutok yung fuse supplying power doon sa barangay na yun at napalitan naman kagad. Tuloy-tuloy rin ang installation ng protective device sa mga fuse sa bawat barangay para maiwasan ang malawakang power interruption sa ganitong mga pagkakataon. May mga 24/7 din na naka-duty na mga electrician ng Sinpelco na pwedeng rumisponde sakaling may mga biglaang power interruption. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Kalaboso ang 60 anyos na lalaki matapos mahulihan ng baril sa isang amusement park ng Barangay 15, Lawag City. Sa investigasyon, may nakakita sa suspect na may nakasukbit na baril sa kanyang baywang. Nakuha sa kanya ang caliber 38 revolver na may 4 na bala.
Walang naipakitang dokumento at permit to carry ang suspect na maharap sa kaukulang kaso. Nagtapos ang 6 na araw na Singkamas Festival sa San Marcelino, Zambales noong linggo sa isang makulay na grand parade at street dancing. Kilalang Singkamas capital ng Zambales ang San Marcelino. Ipinagdiriwang ng lokal na pamahalaan ang ani ng matamis at malutong na singkamas bilang pasasalamat sa mga magsasaka. Ang festival ay ginaganap taon-taon tuwing huling linggo ng Pebrero kasabay ng Pista ng Bayan. Sa buong linggo, ang mga aktibidad tulad ng Farmers and Singkamas Vendors Night, kadiwa ng Pangulo Market Fair, dance showdowns at iba't ibang palabas ay nagdagdag ng kulay sa pangunahing mga kaganapan. Narito na ang Ratsyada Balita. Ilang miyembro ng IP community sa Bintar, Ilocos Norte at San Emilio, Ilocos Sur ang binisita ng mga kawani ng DOH Ilocos upang maghatid ng mga aktibidad kaugnay sa oral health. Bahagi ito ng pagdiriwang ng Oral Health Month ngayong Pebrero. Nagtungo rin ang Health Authority sa Nagilian, La Union at nakatakda rin silang magpunta sa Infanta, Pangasinan. Layo ng aktibidad na mapalawak ang akses sa mahahalagang serbisyong dental para sa IP community. Nagsagawa rin ng surgical and medical mission sa Pampanga. Sa kabuoang bilang, 131 ang sumailalim sa major operations, 392 sa minor operations, 327 ang nakinabang sa eye check-up at libreng salamin at 292 ang nabigyan ng dental services. Hindi lamang operasyon ang hatid ng programa, may kasama ring libreng post-operative medicines at hygiene kits upang matiyak ang tuloy-tuloy na paggaling ng bawat pasyente. Magtatayo ng 450 million pesos halaga ng bagong mess hall, barracks at track oval sa loob ng Philippine Military Academy sa Baguio City. Ayon sa akademya, malaking tulong ito sa patuloy na paghubog ng disiplina at pagsasanay ng mga kadete. Napapanahon din daw ang proyekto dahil sa plano nilang palawigin ang bilang ng mga kadete sa mga susunod na taon kasabay ng pagtaas ng kanilang kota. Inaasahang matatapos ang proyekto sa loob ng 18 buwan. Aabot sa 7,000 square meters ang kabuang sukat ng mga pasilidad na idinisenyo bilang multi-layered at may makabagong mga kagamitan. Joel Fernandez, One North Central Luzon. Bangkay ng lalaking nakagapos ang mga paa at kamay nakita sa gilid ng kalsada sa Bangged, Abra. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni Glam Caligdan Dizon. Nakagapos ang mga kamay at paa at nakabusal ang bibig ng matagpuan ng bangkay ng 27 anyos na lalaki sa gilid ng kalsada sa Barangay Macray, Bangged, Abra. Tadtad din ang bala ng barilang katawan ng biktima. Na-recover sa crime scene ang 18 basyo ng bala at 3 live ammunitions mula sa hinihinalang caliber 45 na baril. Nakuha rin sa lugar ang 7 basyo ng bala ng shotgun. Ayon sa pulisya, natukoy na ang pagkakakilanlan ng biktima sa tulong ng kanyang kaanak. Samantala, patay na ng matagpuan ang 52 anyos na lalaki sa barangay Paing, Bantay, Ilocos Sur. Bago ang insidente, nagpunta umano ang biktima sa kanilang family house dahil kaarawan ng kanyang ina at nakipag-inuman siya. Nang pauwi na, nahulog ang sinasakyang motorsiklo ng biktima sa irrigation canal hanggang sa matangay siya ng malakas na agos ng tubig kaya siya nalunod. Wala pang pahayag ang mga kaanak ng mga biktima. Glam Caligdan Dizon, One North Central Luzon. Never Say Die co-stars at production may pa-surprise birthday celebration kay Jillian Ward. Silipin sa report. Nag-celebrate ng kanyang 21st birthday si star of the new gen at Never Say Die star Jillian Ward. May pa-birthday surprise sa kanya sa taping ng Never Say Die. Sa pangunguna yan ng kanyang co-star sa series na sina David Licauco, Kim Jisoo, Rahil Birya, Richard Yap at Kim De Leon na nagbigay ng kani-kanilang bouquet kay Jillian. Warm hugs at greetings din ang natanggap ni Jillian mula naman sa production and staff. Nagulat talaga po ako as in unexpected kasi ayun, hindi ko lang in-expect na iso-surprise ako. Pero syempre I'm so happy, tapos andito pa yung family ko. So, I'm very very happy. I pray na maging peaceful lang ang buhay at personally naman, makapagbigay pa ako ng maraming happiness. Kaya naman ako makakapagpahingi.
Samantala, abangan ng mas tumitinding laban sa Never Say Die mamayang 8:55 PM sa GMA Prime. Natunghayan naman kagabi sa Encantadia Chronicles Sangre ang pagkamatay ni Olgana Bianca Manalo. Matapos siyang sunugin ni Flamara Faith da Silva nang pumayag si Dea Angel Guardian na paslangin ang ina. Mamayang gabi, napasakamay ni Mitena Rian Ramos ang setro ni Gargan. Gagamitin niya kaya ito sa kabutihan o sa kasamaan? Abangan yan sa Encantadia Chronicles Sangre 8:05 PM pagkatapos ng 24 oras. Joel Fernandez, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode nito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.